Aming ipinababatid ang pagdating ng ating panauhing pandangal, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr., Pangulo ng Republika ng Pilipinas at pangkalahatang puno ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Isasagawa po ang marangal na pagdating ng panauhing pandangal. Mangyaring magsitayo ang lahat. Handa, dala, kalis. Tanghal. Ta! Kalapunan, mga pinunot kawal, tanghal, ta! Kalapunan, mga pinunot kawal, baba, ta! Handa, dala, kalis. Baba, ta! Mahal na Pangulo, handa na po ang tanod panagal upang limutin. Tanghal, ta! Kalapunan, tanghal, ta! Kalapunan, baba, ta! Handa, dala, kalis. Baba,
Ta! Mga Pangulo, tapos na po ang parangal. Mga kasama, pinapaabot na ating mahal na Pangulo, Kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr., Pangulo, Republika ng Pilipinas, ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa ginawa nating parangal sa kanya sa umagang ito. Baba, kalis. Mga kababayan, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dadako po tayo sa seremonya sa pagtataas ng watawat. Kalapunan, handa, dala, kalis. Tanghal! Ta! Kalapunan, mga pinuno at kawal, tanghal, ta! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kalapunan, mga pinuno at kawal, baba, ta! Handa, dala, kalis. Baba! Ta! Sabay-sabay nating bigkasin ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Taas ka ng kamay. Na! Kalapunan, mga pinuno at kawal, taas ka ng kamay. Na! Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kalapunan, mga pinuno at kawal, baba kamay. Na!
Baba kamay. Na! Baba, kalis. Awitin natin ang himno para sa bagong Pilipinas. Gawin ng pagbabago sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng tuminhaw tayo. Ipagmalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago at manguna sa kahit anong larangan. Ay karangalan, iyan ay urihatid natin sa bayan. Ipagmalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kalipunan, handa, dala, kalis. Bigyang daan natin ang panata para sa bagong Pilipinas. Taas ka ng kamay. Na! Kalipunan, mga pinuno at kawal, taas ka ng kamay. Na! Sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng ilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Kalipunan, mga pinuno at kawal, baba kamay. Na! Baba kamay. Na! Isasagawa po ang pag-aalay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier. Mahal na Pangulo, handa na po ang pag-aalay ng bulaklak. Kalipunan, pihit pakanan. Kad! Pangungunahan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-aalay ng bulaklak. Makakasama ng Pangulo si Teniente General Antonio G. Navarrete, namumunong general ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Sasaksihan ito ni nakalihim tagapagpaganap Lucas P. Bersamin, tanggapan ng kalihim tagapagpaganap, kalihim Gilberto C. Chodoro Jr., kagawaran ng Tanggulang Pambansa, Tagapangulo Regalado Trota Jose Jr. ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas at Punong Lungsod Maria Laarni Lopez Cayetano ng Pamahalaang Lungsod ng Taguig.
Kalupunan, handa, dala, kalis. Tanghal. Ta! Kalupunan, mga pinuno at kawal, tanghal. Ta! Kalupunan, mga pinuno at kawal, baba. Ta! Handa, dala, kalis. Baba! Ta! Kalupunan, pilit pa kanan. Kad! Tanghal. Ta! Kalupunan, tanghal. Ta! Kalupunan, baba. Ta! Handa, dala, kalis. Baba! Ta! Mahal na Pangulo, tapos na po ang pag-aalay. Bawa, kalis. Handa. Diyan po nagtatapos ang pag-aalay ng Bulaklak. Sumalikod. And in a short while, we'll begin with the program proper in commemoration of the National Heroes Day with the theme Isang Diwa, Isang Lahi, Isang Bayanihan. Well, our guests may be seated meantime. Please be seated.
As we now proceed with this morning's program proper, may we now enjoin everyone to stand for the prayer with Brigadier General Daniel D. Tansip, Chief Chaplain Service Armed Forces of the Philippines, officiating. To God be all the glory and praise and thanksgiving. Let us pray. O God, Almighty Father, Sovereign Lord of nations and generations, Creator of life, of history, and fount of all wisdom, on this sacred morning we gather upon this hallowed field of crosses, a solemn ground that bears silent witness to the valor of those who offered the full measure of devotion for the Republic of the Philippines. Here we do not merely remember, we renew with utmost devotion and commitment. We lift our hearts in profound gratitude for the sacrifices of our national heroes, known and unnamed, whose courage and convictions became the bedrock of the freedom we now safeguard. May their lives remind us that liberty is not inherited, it is earned, upheld, and continually defended by each generation. Infuse us, O God, with the same unyielding spirit that shaped their deeds, that we too may become builders of the nation they dream, anchored not merely in memory, but in purpose, and not merely in pride, but in service. Today, under the guiding vision of a bagong Pilipinas, we recognize that the call to heroism endures. In the soldier's vigilant watch, in the worker's honest labor, in the teacher's quiet sacrifice, in the farmer's untiring soil, in reconciling healing words across lines of belief and history. May the principle voiced by our leaders, especially the call of President Ferdinand R. Marcos Jr. for unity, integrity, and resilient governance, resound not only in public institutions, but also in the chambers of every Filipino hearts. May we embody his vision of a nation strengthened, not by clamor of ambition, but by the discipline of duty. Grant us, O Lord, the clarity to understand that nation building is not a moment but a mission, a daily unfolding of commitment that binds past, present, and future. Guide us with your divine light. As we endeavor to protect our sovereignty, preserve our patrimony, and pursue the promise of inclusive progress, let every act of service we render be a tribute to those who came before us, a legacy for those yet to come. We ask all this in the name of your Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Thank you. Please be seated. Sa paggunita sa pambansang araw ng mga bayani, atin pong pakinggan ang pambungad na pananalita ng punong lungsod Maria Laarni Lopez Cayetano ng lungsod ng Taguig. Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr., sa ating mga panauhin mula sa diplomatic community, mga veterano, mga kapwa ko lingkod bayan, mga minamahal na kababayan, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon, sa lungsod ng Taguig, tayo ay natitipon upang gunitain ang pambansang araw ng mga bayaning Pilipino. Ang temang isang diwa, isang lahi, isang bayanihan ay isang paalala na ang tunay na lakas ng sambayanang Pilipino ay nakaangkla sa pagkakaisa. Pagkakaisa na siyang legasiya ng ating mga bayani noon hanggang ngayon. History would show us that solidarity and heroism reinforce each other in many ways. At every turning point in our nation's story, victories against oppression were not solely the result of the courage of a few individuals, but of the collective action of an entire people. In this way, every act of heroism becomes far more powerful when it is rooted in unity.
Ang araw na ito ay simbolo ng ating walang hanggang pasasalamat sa mga nag-alay ng buhay at patuloy na nagbubuwis ng lakas para sa ating kalayaan at seguridad. Patuloy nating ginugunita ang araw na ito sapagkat ang ating mga bayani ang siyang dahilan kung bakit malaya at nananatiling malaya ang ating bansa. Bilang punong lungsod ng Taguig, malaking karangalan na maging bahagi ng pagtitipong ito. Sa aming lungsod, hindi lamang namin kinikilala ang ating mga bayani, kundi sinisikap din naming ipamana ang kanilang mga aral, ang tapang, ang dangal, at ang malasakit sa mga susunod na henerasyon. And if we reflect on it, heroism does not end on the pages of our history. It continues in the contemporary time. Modern-day heroism can be seen in doctors and nurses who tirelessly serve our fellow Filipinos in need of care. It is present in teachers who wholeheartedly guide our youth, in soldiers and police officers who safeguarded peace, and overseas Filipino workers and police officers who safeguard or sacrifice for their families and for our nation, and in every ordinary citizens who show compassion to others. Today, heroism is not always about laying down one's life, but about daily fulfillment of duty and the choice to act with care and concern for others. Mga ginigiliw kong kababayan, ang diwa ng araw na ito ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Ito ay gabay para sa kasalukuyan at inspirasyon para sa ating kinabukasan. Naway manatili sa bawat isa sa atin ang diwa ng kabayanihan at pagkakaisa. Sa ganitong esensya, ang hamon ng ating mga bayani ay maging bayani rin para sa ating sariling paraan. Sa bawat simpleng hakbang para sa kapwa, pagbibigay ng oras upang tumulong sa komunidad, pagprotekta sa kalikasan, pagiging tapat sa trabaho at pagiging mabuting huwaran sa pamilya at lipunan. Tayong lahat ay magiging bahagi ng isang mas malawak na kwento ng kabayanihan. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon at muli mula sa lungsod ng Taguig. Maligayang pambansang araw ng mga bayaning Pilipino sa ating lahat. Marami pong salamat sa punong lungsod Maria Laarni Lopez Cayetano ng Taguig. Atin namang bigyang daan ang mensahe mula sa Tagapangulo Regalado Trota Jose Jr. ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., distinguished members of government, representatives of our armed forces, diplomats, esteemed guests, fellow Filipinos. Today, as we gather here at the Libingan ng mga Bayani, the sacred resting place of many of our nation's defenders, we commemorate National Heroes Day. Often, we speak of heroes. When we speak of heroes, we envision distinct and powerful personalities, names enshrined in the history books and memorials, celebrated for their words or deeds. Their legacies continue to inspire generations. Yet, it is important to remember that National Heroes Day specifies no single hero. The law that established this occasion does not name any individual. This is an opportunity for us to honor not one, not a few, but all Filipino heroes, every man and woman who braved death or persecution for home, for nation, for justice, and for freedom. We pay tribute not only to those whose names history has recorded, but also to those whose sacrifices were quiet, unheralded, and anonymous. They too are foundations of our nation. I personally think of those who have expanded their lives that our nation may be more secure and a better place to live in. I think of our janitors, our security guards, our drivers, our cooks, our teachers, our gardeners, our artists, our scientists, our teachers,
the cultural bearers of our mixed and indigenous legacies. They have all contributed to us, our work, and we hope to also help them in their work. May the eternal flame here enlighten our hearts, and may we continue to pass on the flame to our other co-Filipinos and others who we may meet, to continue to defend our freedom to make this world a better place to live in. Mabuhay ang ating mga bayani, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Marami pong salamat sa Tagapangulo Regalado Trota Jose Jr. ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. At this point, the guest of honor will be introduced by the Honorable Gilberto C. Chodoro Jr., Secretary, Department of National Defense. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you to our National Defense Secretary, Secretary Gilbert Chodoro. Please be seated. The Executive Secretary, Secretary Luke Bersabin, and the members of the Cabinet here present, His Excellency the Most Reverend Charles Brown, and the most esteemed members of the Diplomatic Corps, honorable members of Congress, National Historical Commission of the Philippines Chairperson Regalado Jose Jr., Taguig City Mayor Maria Laarni Cayetano, and the heads of all the different services, and the Philippine National Police Chief Nick Torre, Philippine Coast Guard Commandant Ronnie Hill Gavan, the Philippine Army Commanding General Antonio G. Navarrete, and other major service commanders, fellow workers in the government, and our beloved veterans. Ladies and gentlemen, distinguished guests, magandang araw po sa inyong lahat. Noong taong 1898, ipinagpalit ng isang ginang na guro mula Iloilo ang simpleng buhay upang ipaglaban ang kalayaan ng bansang Pilipinas. Siya si Teresa Magbanwa o Nanay Isa, ang tinaguriang Visayang Joan of Arc. Sa kabila ng kanyang pribilehiyong makakuha ng mataas na edukasyon at maging maestra, mas pinili niyang itaguyod ang mga karapatan ng bawat Pilipino. Sa gitna ng panganib at sa bawat pagsubok, hindi siya sumuko. At hanggang sa kanyang pagtanda, patuloy siyang naging sandigan ng mga sundalo at gerilyang lumaban para sa bayan. Isa lamang siya sa libo-libong Pilipino na nagbuwis ng buhay, seguridad at kabuhayan para sa kalayaang ating tinatamasa. Ngayong araw ng mga bayani, binibigyang pugay natin ang mga Pilipinong hindi na isulat ang pangalan sa mga pahina ng kasaysayan, ngunit naging mitya at apoy na bumuhay sa ating kasarinlan. Kinikilala rin natin ang mga Pilipinong tapat na naglilingkod, nagmamalasakit at nagmamahal sa ating bansa. Sila ang nagsisilbing paalala sa ating lahat na ang kabayanihan ay nananalaytay pa rin sa ugat ng bawat sa atin. Likas na sa Pilipino ang pagiging tapat, ang paglilingkod at pakikipagkapwa. Nakikita natin ito sa ating mga magsasaka, mga mangingisda, mga guro, healthcare worker, ating mga manggagawa. Ang kanilang araw-araw na paglilingkod sa kabila ng mga hamon ay patunay na buhay pa rin ang diwa ng kabayanihan para sa bayan. Sa tuwing may ginagawa tayong hindi para sa atin sarili, kundi para sa ikabubuti ng ating kapwa Pilipino, ito ay sinasambit natin. Kahit minsan, ginagawa nating biro, ngunit masarap sambitin para sa bayan. Ganun pa naman, may iilan pa rin sa atin ay mas pinipili ang sarili na interes at kapakanan kaysa sa bayan at sa kapwa Pilipino. Kasabay ng paglipas ng panahon ay ang pagsibol ng mga bagong hamon na kailangan nating harapin. Hindi lang pagpapalakas ng ating depensa ang kailangan nating tutukan upang maalagaan ating kalayaan,
Kailangan din natin labanan ang banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan ng ating lipunan. Dahil hindi lamang salapi ang kanilang ninanakaw, kundi pati ang kalusugan, pangarap at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon na Pilipino. Kaya't hindi natin dapat ipagwalang bahala ang maliliit na panlilinlang sapagkat kung paulit-ulit, ito'y pinapalampas natin, unti-unti nitong sinisira ang ating lipunan nang hindi natin namamalayan. Bilang Pilipino, may pananagutan tayo sa ating bansa na maging mas mapanuri sa mga mali, na isiwalat ang panluloko at panindigan ang alam nating tama kahit hindi ito madali. Ito rin ay pagkakataon upang gisingin ang kamalayan ng kabataan tungkol sa kanilang tungkulin sa bayan. Gabayan natin sila upang maging mas mapanuri sila sa mga suliranin sa ating lipunan. Kung hindi natin maihahanda ang kabataan sa pagtatanggol sa ating kalayaan, ipinagkakanulo natin hindi lamang ang sakripisyo ng ating mga bayani, kundi pati na rin ang kinabukasan ng ating bansa. At sa hangaring ito ang pangako ng inyong pamahalaan. Hindi namin kayo iiwan. Pananagutin namin ang lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. Ilalabas natin ang buo at pawang katotohanan at titiyakin natin hindi na mauulit ang kawalan ng respeto at malasakit sa taong bayan. Kaya't magtulong-tulong tayo upang labanan ng korupsyon, labanan ng pag-aabuso sa tungkulin, labanan ang pagyurak sa ating karapatan. Sapagkat ito lamang ang paraan upang matamasa natin ang mas maunlad, mas makatarungan at mas matatag na bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga bayani, mabuhay ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat po. Marami pong salamat sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa inyong pananalita. Palakpakan po natin ang ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ladies and gentlemen, distinguished guests, this concludes our ceremony in the observance of the National Heroes Day. We would like to thank everyone for your presence. Muli po, maraming salamat sa inyong pakikiisa sa okasyong ito. Isang mapagpalang umaga ang sumaating lahat.